Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ang kapayapaan ay sumainyo. So, salamat sa Diyos sa pagkakataon ito na muli ay makatayo rito at makapaghayag ng banal na salita ng ating Diyos na buhay. Amen. At sa araw na ito ay patuloy nating alamin kung paano tayo piniligtas ng ating Diyos na buhay. Amen. Dahil ang Diyos mula noon sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, nangangako siya ng kaligtasan sa bawat isa, sa mga taong tapat at naniniwala at kumikilala sa ating dakilang Diyos na buhay. At minsan pa'y palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. At ngayon po, ang ating pong alamin sa Biblia, at alam ko po na ito po ay iyong narinig, napakinggan, nabasa, amen, muli ay sasariwain natin sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng Biblia. Ito po ay mga pangako ng Diyos anong saan na ibig niya na habang tayo ay nabubuhay, amen, na ito ay may tanim sa ating puso, na tayo po ay nililigtas ng Diyos, amen, na sa hirap at ginhawa at sa ating mga nararanasan araw-araw, na hindi po maiwasan ay talagang dapat po natin na malaman na ito ay nangyayari nagaganap. Dapat na tayo po ay umasa sa ating Diyos na buhay. Amen. At sa oras po ito, samahan niyo po ako sa may mga Biblia na magbasa po tayo. So dito po sa Isaias, Kabanata 43, sa talata po ng 1. So ito po ang sinabi ng Diyos kay Israel sa ating pong minunong si Jacob at sa pagliligtas niya sa kanyang bayan. So ganito po ang sinabi. Israel, ito ang sinasabi ng Panginoon na lumikha sa iyo. Huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Amen. So ito po na sinasabi ng Diyos kay Israel sa ating minunong si Jacob at sa kanyang bayan. Ito ay gusto ng Diyos na ipaunawa sa kanya. Amen. Na huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Ito ay sinabi ng Diyos kay Israel at sa kanyang bayan sapagkat sa darating na panahon ay mararanasan ng marami, amen, ng mga problema at pagsubok at mga alalahanin sa buhay. Gusto ng Diyos na sa tuwing ikaw ay nakakaranas ng mga problema at pagsubok at mga suliranin sa buhay, na may Diyos na nagsabi sa iyo na huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Amen. Napakasarap sa pakiramdam at napakagaan sa buhay na may isang Diyos na makapangyarihan na nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot. Sa buhay po natin mga kapatid, tayo po ay nakakaranas ng kalungkutan sa buhay. Nakakaranas ng mga problema at pagsubok at suliranin na hindi po natin maiiwasan kailanman. Nararanasan po natin na tayo po'y usigin. Amen. Nararanasan po natin na tayo ay kutyain dahil sa ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos na buhay. Darating ang panahon na hindi po natin inaasahan, hindi po natin hinihingi ang mga pagkakataong iyan. Ngunit darating ang bawat sa buhay natin na tayo po ay makakaranas na para bang tayo ay napapabayaan na ng ating Diyos na buhay. Pero hindi po. Amen? So, sa salita ng Diyos na ating pong narinig at sa punto ng buhay natin na dumating, amen, ang pagsubok na hindi mo inaasahan. Gaya ng mga sinabi ko po kanina pa, dapat mo maunawaan, amen, na may Diyos na nagsasabi sa iyong huwag kang matakot. At sa darating ng panahon ng kahirapan ng buhay, na minsan nga ay sa buhay po natin walang trabaho, amen, walang pira, walang pagkain sa araw na ito. Wala po na.
Ngunit sa kabila ng lahat, ninais mo pa rin na sa araw na ito, na ang lahat ng iyong mga nararanasan ay hindi magiging hadlang sa pagsamba mo sa araw na ito. Amen? Dahil umaasa ka at naniniwala ka sa iyong narinig, sa iyong nakita at sa iyong pagbabasa ng Biblia, may isang Diyos na nagsabi sa iyong huwag kang matakot. Amen? Dahil pagdating ng panahon, dahil sa pagkulang mo sa Diyos, lahat ng bagay na iyong nais at lahat ng iyong kinakatakutan, ililigtas ka ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Amen? Ito po yung mga pangako ng Diyos na kung saan na hindi po kayang gawin ng sinumang tao, ng sinumang mayaman sa ibabaw ng mundong ito, o sinumang mga politiko. Amen? Hindi nila kayang tumbasan ang pangako ng Diyos sa mga Kristiyano na mga niniwala sa Kanya. Amen? Dahil ang Diyos na nagsabi nito sa iyo at sa akin ay tunay na mararanasan natin ang Kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa Kanyang mga pinagagawa sa iyo. At ano yung mga pinagagawa niyo? Bilang Kristiyano, masunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen? Na pag sinabi niya na huwag kang matakot, amen, kailangan po sa buhay natin tiyagain, amen, at patuloy natin na dapat may sa puso natin. Upo, minsan na natatakot tayo, pero may Diyos na nangangako, amen, na hindi ka dapat matakot sa mga bagay-bagay na ating pong nararanasan. Amen, dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagsasabi sa iyo nito, ay tunay nga na tayo po ay ililigtas ng araw ng panahon na yun. Amen? Ito po ay sinasabi ng ating Diyos kay Ninunong Hakob at sa kanyang mga bayan. Dahil darating ang panahon, amen, na ang bayang Israel ay tunay nga po na ililigtas ng Diyos, palalayain doon po sa bayan ng Ehipto na kung saan naroon ang bayan ng Diyos na inaalipin. Amen? Kaya nga po sinasabi ng Diyos sa ating pong ninunong si Hakob, huwag kang matakot. Amen? Ililigtas kita sa araw na yaon. Amen po? At ito po ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ay tinawag ko sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapatid, ito pong ating narinig, tayo po'y naniniwala sa Diyos. Dapat po ba tayong matakot? Minsan, oo eh. Natatakot tayo dahil bukas wala tayong pera na pambili ng ating pangangailangan, pambaon ng mga bata kung sa may mga anak. Amen? Sa pangbayad ng kuryente, sa mga nangungupahan, at marami pang ibang kinababalisahan ng marami. Amen? May Diyos na nagsasabi na ikaw ay aking tinawag kita sa iyong pangalan. Amen? Ikaw, Jose, ikaw ay aking tinawag na sinasabi ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Ikaw, Bibi, huwag kang matakot. Sinasabi ng Diyos, sa kanila lang ba? Sa mga ninuno po natin kaya Hakob, sa bayan ng Israel, extension po hanggang ngayon sa bayan po ng Pilipinas, ng Jesus is my life forever Christian ministry. Sabay-sabay po ang lakas sa ating Diyos. So malinaw po na sinasabi po ng Panginoon na dapat po ang mga bayan po ng Diyos ay hindi po natatakot sa araw po ng mga pangangailangan. Amen? Dahil ang Diyos, hindi po siya magsasalita kung hindi niya ito gagawin. Ang kulang lang po sa atin ay ang pagtiwala sa ating Diyos. Amen? Marami pong mga tao na hanggang ngayon kahit Kristiyano na, nababalisa pa rin sa pangangailangan sa araw-araw. Sino po ba sa atin na walang pangangailangan, mga kapatid? Lahat po tayo, lalo-lalo na kami mag-asawa. Amen? Marami po kami kailangan. Pero higit sa lahat ng bagay na aming kailangan, ang Diyos talagang nag-iisa na dapat po namin kailangan sa aming mga buhay. Ganun din po sa inyong lahat. Sabay-sabay po na po. Minsan, sa buhay po natin, tayo po ay nababalisa. Amen? Sa mga araw-araw natin pangangailangan. So may sinasabi po si Apostol Pablo dito po sa Filipos, Kabanata 4,
sa talata po ng 6, ang sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So kung bakit sinasabi ni Apostol Pablo ito, no, sa Filipos Church, dahil marami pong mga tao hanggang ngayon, amen, ay talagang nababalisa sa pangangailangan sa araw-araw na buhay na ito. Kaya matapang sinasabi ni Apostol Pablo, na huwag mabalisa tungkol sa anumang mga bagay. Amen? So sa buhay po natin, tayo po ay pinaalalahanan ng salita ng Diyos na sa ating pong pangangailangan, kailangan po natin hingin ito sa Diyos sa paraang pananalangin sa ating dakilang Diyos ng buhay. Amen? Dahil ito po ang paraan bilang Kristiyano na ating pong maganap. Amen? Ang salita ng Diyos sa ating buhay, kailan ka pa humingi sa Panginoon? Amen? Mula po ba nung ikaw ay nakakilala sa Diyos? Hanggang ngayon, ibibigay na ba ng Diyos ang kailangan mo? Kung hindi ba naibigay ng Diyos ang ating pumihingi sa Kanya, kapatid ko, hindi po ang paraan, amen, na hindi mo natanggap ang iyong hinihingi upang ikaw ay tumigil sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Dapat habang hindi po natin natatanggap ang ating hinihingi sa ating Diyos na buhay, asahan po natin na darating ang panahon. Amen. Hindi man ngayon, hindi man bukas, at hindi pa sa mga sunod na taon. Kapatid ko, sa takdang panahon, amen, na itinakda ng Diyos ang araw ng panahon na kung kailangan mo darating upang matanggap niyo po ang inyong mga kahilingan sa ating Diyos na buhay. Dahil habang taglay-taglay mo ang hininga na iniregalo ng Diyos na ibinigay sa iyo, hindi ka talaga pinabayaan ng ating Diyos na buhay. Amen? Dahil ang mga bagay-bagay sa ibabaw ng mundo ito, higit sa lahat, ang iyong hininga. Amen? Na magamit mo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At ngayon, ano ang kailangan natin sa buhay nito? Ang pinakailangan po natin sa buhay nito, amen, na tayo po ay magabayan ng Diyos sa araw-araw, na tayo po ay maigay ng tama, amen, at tayo po ay susubaybayan ng Diyos at makalakad sa ibabaw ng mundo ito na naaayon sa ating Diyos na buhay. Dahil sa buhay na ito, marami ang problema, maraming pagsubok, mga kapatid ko. Darating ang panahon na mangyayari at magaganap sa buhay natin ito. Kailangan po natin ang Diyos na siya mag-guide sa ating buhay upang tayo ay makapagpatuloy sa paggawa at pagsunod sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Amen? So kailangan po sa buhay na ito, hingin sa Diyos na may pasasalamat at pagkatapos mo may pagpasalamat sa Diyos, huwag ka nang mag-alala. Amen? Huwag mo nang bawiin pa sa pamamagitan ng pagrereklamo na bukas ngayon at kailanman ay wala ako ng ganito, wala akong ganon. Amen? Sa halip, ay patuloy mong ipagkakatiwala sa Diyos ang lahat ng iyong kinakailangan, ang lahat ng iyong pinanalangin, tinaas sa Diyos dahil ang Panginoon ay nagmamalasakit sa bawat isa. Dahil sa panalasakit sa ating buhay. At ito po ang sinasabi po ni Apostol Pedro sa Kabanata 5, sa talata po ng 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang Diyos po pala ay nagmamalasakit sa atin. Ano po ba ang wala sa atin? Amen? Pangangailangan sa araw-araw. Tama po mga kapatid, pira. Marami pang mga bagay na ating gusto na hindi po natin nakakamutan. Tama po mga kapatid ko, ang lahat ng yan ay kailangan po natin pagkatiwala sa Diyos. Ang Diyos po ay nagmamalasakit. Sino bang Diyos na ikaw ay mahirapan sa buhay na ito? Sino ba ang Diyos na naglikha sa iyo at sa akin upang tiisin? Amen? Ang Kanyang bayan. Minsan sa buhay po natin, dapat nararanasan po natin na tayo po ay matutong magtiis, magtyaga. Dapat meron tayong kontento sa buhay nito. Amen? Kung ano ang estado mo sa buhay nito, kung ikaw ba ay kontraksyon lamang, trabaho, nag-deliver ng tubig,
at marami pang iba. Dapat matuto kang magpasalamat sa Diyos sapagkat may lakas ka pa, amen, upang ikaw ay makapagtrabaho at makakumita, makakain, no, sa kailangan po natin. Pero higit sa lahat, dapat napasalamatan ng Diyos sa lakas na ibinigay niya dahil nagagamit natin sa pagsamba sa Kanya. Amen? Ang problema mga kapatid sa buhay na ito sa mga Kristiyano, Kristiyano na nga po eh. Amen? Pero ang dami-dami pa rin mga alalahanin. Dapat po natin na isipin na ang mga alalahanin nandiyan po, tama po, may mga alalahanin tayo. Pero dapat mga kapatid, hindi po dapat pupunto na kung saan ang mga alalahanin ang pipigil sa iyo sa pagsamba mo, sa pagbasa mo ng Biblia, sa pananalangin mo, sa pagdalo mo sa mga gawain. Amen? Dahil marami na po dito po, no? Sa buhay natin bilang Kristiyano, sa hindi Kristiyano nga lang, dumating ang mga panahon na pagsubok at problema, in-entertain pa ang mga pangangailangan kaysa sa Diyos na magbibigay ng kanyang kailangan, kaya tuloy na saan po sila. Amen? Ang kaligtasan po ba ay naroon? Naputol po ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay nawawala, mga kapatid ko. Hindi po yung tama na naniwala ka kay Kristo, nanalig ka sa araw na ito, inanggap mo siya. Amen? Ang kaligtasan po naroon. Pero kapag ikaw ay sumuhay, ikaw ay hindi sumunod sa kanyang kalooban, ang kaligtasan kung iyong tinanggap ngayon, bukas ay mawawala rin. Amen? Hindi po tayo na isang samahan kung saan tinanggap na natin ang ating Panginoon, ligtas na tayo at kahit tayo ay gumawa ng kasalanan, ligtas pa rin. Hindi po, mga kapatid. Hindi po. Amen? Dahil sinasabi po ng Biblia na ang sino man sa kanya yung sumasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Sa Juan 3:16. Dapat alam po natin yan. Kaya dapat sa buhay natin ito, kahit tayo po'y nahihirapan, marami tayong mga pangangailang gastusin, amen, dapat patuloy pa rin tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Dumating tayo sa kung saan na panawagan ng Panginoon. Bakit? Para sa Kanya ito? Hindi po. Para sa iyo at sa akin. Upang tayo po ay maligtas sa araw na darating ng panahon. Amen? Kaya alam mo po sa buhay na ito, minsan, mayroon tayong mga naririnig na hindi natin gusto. Tama? Amen. Pero alam niyo po, sasabihin ko po sa inyo, mula po nung ako po ay tumanggap sa ating Panginoon at ako'y pumasok ng church, doon po sa old church, lahat ng salita ng Diyos na aking narinig sa ating pastor, na talagang tumatama sa puso ko, na para bang ako ay pinariringgan, na para bang ako ay kinukonsensya. Mga kapatid ko, hindi ko pinili ang pakinggan ng bulong ng kaaway na ako po ay dapat tumigil na. Dahil ako yung pinatatamaan. Hindi po ganun mga kapatid. Amen. Ipinamuhay kong makinig salita ng Diyos kahit na ako ay nahirapan maunawaan ang lahat ng ito. Na para bang ako ay tinutukoy doon sa sinasabi. Amen. Dahil hindi mo magugustuhan ang sinasabi. Ngayon nandito ka. Sunod, wala. Mga kapatid ko, mas maganda pa na mapakinggan mo at marinig na para bang masasaktan ka ngayon. Kung ito naman ang magliligtas sa ating buhay. Sa pamamagitan po sa pagpapatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po sa pagkinggan. Maraming sa akin. Nasasabi ko yan dahil wala sa sitwasyon ng aming naranasan. O tama naman po. Amen. Ang bawat isa po sa atin, mayroon po tayong nararanasan. Tama naman po sinasabi nung ganasya na huwag daw ihambing yung sarili sa iba. Tama po? Tama po yun, huwag ihambing. Pero, hindi ko hinahambing yun. Bagos, sa aking buhay, sinasabi ko yung akin. Amen. Kahit kailanman, sa lahat ng aking narinig, kahit hindi ko gusto, kahit personal, na ako po'y nakakarinig laban sa akin, hindi ko pinamuhay na ako titigil sa pag-iling ko sa Panginoon. Paano ko magagawa ang pagiging perfect balang araw kung ako ay titigil sa pagsamba sa ating Diyos na buhay? Amen. Dahil wala naman perfect eh. Walang matuloy po sabi ng Roma. Tama po. Pero ito po ang aking narinig.
na sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 48, maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Amen. Ibig sabihin po pala mga kapatid ko, kahit tayo ay nagkakamali sa buhay na ito, kahit minsan ay wala tayo at ngayon nandito na tayo, darating ang panahon kung tayo po magpapatuloy sa Diyos ng buhay, magiging perfect din tayo pagdating ng panahon. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Dahil perfect ang Diyos eh. Di ba minsan nagkakamali tayo, talagang nagkakamali tayo. Kaya nga po ng ating narinig sa ating pastor, tayo mga Kristiyano, hindi po tayo nabubuhay sa kasalanan, nagkakasala na lang, at pagkatapos hingi sa Diyos ng tawad, at huwag nang ulitin. Tayo po nagkakasala dahil sa mga nasasabi natin o nagagawang hindi naman sinasadya. Ganyan po mga Kristiyano. Ngunit ang mga makasalanan na hindi nakatanggap sa ating Panginoon, amen, magkasala man sila, hindi nila inuunawa na nagkakasala sila, bagos ay dahil pa sila nagkakasala dahil sila yung makasalanan. Amen. Pero dahil ba sila yung makasalanan, wala silang karapatan na, amen, maging anak ng Diyos. Ito nga pa maganda rito sa buhay natin, na ating pong nalaman ng ating Panginoon, pinadala sa ibabaw ng mundo ito para sa mga kasalanan. Amen. Tayo rin naman ay naging makasalanang tao, na tayo ay nakatanggap ng salita ng Diyos. Amen. Tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon, kaya kung bakit tayo po ay naligtas. Amen. So ano ang sabi ng Biblia? Na tayo daw po ay huwag matakot sa mga bagay-bagay na ating nararanasan. Sa halip, unawain po natin na ang Diyos yung nagsasabi nito, na ikaw ay ililigtas ko. Ikaw na tinawag ko sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Amen. Sabi mo niya sa tabi mo, sabi pala ng Diyos, ikaw ay sa Kanya. Amen. Sinabi ng Diyos yan eh. So dapat, unawain po at patuloy natin na, amen, na pakinggan. At patuloy po natin na tanggapin yung sinasabi ng Diyos sa buhay na ito. Brother Sane, nagkakamali lagi eh. Nagkakasala, paano magiging anak ng Diyos? Tama po? O tama? Amen. Pero ang paraan sa pagiging anak ng Diyos, amen, kahit ikaw ay nakakagawa pa rin ng kasalanan ngayon, amen, pero alam naman na sa puso mo, sa buhay mo na hindi mo naman ipinamumuhay ang bagay na yon, pero nagpapatuloy ka pa rin, sumasamba ka pa rin, dumarating ka pa rin ng hermeneutics, dumarating ka pa rin ng prayer and fasting, tama po, sumasama ka pa rin sa mga Bible study, dahil nais mo na pagdating ng panahon, ikaw ay maliligtas, ililigtas ng ating Diyos na buhay. Sabay-sabay na lang kapatid. Amen? Kaya alam niyo po anong sabi ng Diyos sa kay Haring David, sa awit 91, sa talata po ng 14. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kilanlin. Kilanlin. Amen? Amen. Nabubulol pa. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid ko, sinabi ito ng Diyos kay Haring David na ililigtas ko ang tapat sa akin. Ibig sabihin, kahit na tayo po ay nagkakamali, nagkakasala, no? Sa buhay na ito, pero hindi po natin inaalis sa ating buhay na tayo po ay magkaroon ng pagiging tapat sa Diyos. Amen? Na habang tayo po ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, nagsisikap tayo na maging tapat sa Diyos. Amen? At sinasabi ng ating Panginoon, ililigtas niya raw po ang nagtatapat sa Kanya at kumikilala sa Kanya. Amen? Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen? Ang Diyos po ay mapagmahal. Amen? Siya po ay bigas sa Kanya na talagang siya po ay nagmamalasakit sa napakaraming mga tao na minsan ay nawawali sa Kanya at minsan ay bumabalik sa Kanya. Ang Diyos po ay hindi basta-basta na umahatol. Ang Diyos po ay gusto niya na tayo po ay lagi-lagi po nasa puso't isipan natin na nagsisikap na makasunod sa Kanyang kalooban. Amen? Ganun po kabuti ang Diyos. So iniligtas ng Diyos at kumikilala sa Kanya. Sa buhay po natin, wala po tayong ibang kilala, no? Sa buhay na ito, kundi ang Diyos. Amen, ano po ba ang kikilalanin sa Kanya? Kikilalanin po natin ang Kanyang pagiging banal. Amen, ang Kanyang pagiging perfectong Diyos. Ang Kanyang pagliligtas. Inikilala po natin na siya po ay mapagligtas na Diyos. Amen.
yun po ang ating kinikilala sa Kanya dahil ang Diyos po ay mabuti. Amen. At nangangako siya na ililigtas niya ang lahat na nagtatapahan, lahat pong kumikilala sa Kanya. Kanya pong patuloy na ililigtas sapagkat yan po ang Kanyang pinapangako sa mga taong kumikilala sa Kanya. Minsan sa buhay natin, minsan hindi natin kilala ang Diyos eh. Minsan sa buhay natin, may panahon na minsan hindi natin kilala ang Diyos eh. Amen. Sa paraan ng hindi tayo nakakapagbasa ng Biblia, masakit na sa landagan, ngunit ito po ay talagang dapat na malaman po natin at tayo po mga taga-Jesus may life. Amen. Ay tinuturuan ng Diyos na magbasa ng Biblia. Alam naman po natin yung Psalms way. Tama po? So minsan, hindi natin siya kinikilala, nagkakasala, nagkakamali tayo, hindi hindi natin po siya nakikilala sa pamagitan ng pananalangin. Minsan, hindi tayo nakapanalangin eh. Ganun po ba minsan buhay natin? Amen. Minsan, dadalaw ko kayo dahil kailangan at sa sunod hindi. Tama? Pero mga kapatid, hindi ko po kayo sinisisi. No? Hindi ko po kayo na ginagalit. Tama po? Bagos yung salita ng Diyos, na gusto ng Diyos na ang kanyang mga anak ay patuloy na gumaganap ng kanyang kalooban. Amen. Tayo po ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Amen. Na tayo po ay tumiwala sa Kanya. Amen. Dahil darating ang panahon, siya po ang magliligtas sa kasamaan na darating sa buhay natin. Amen. Dapat natin sa pagkatiwalaan sapagkat ang sinasabi ng Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 4, sa talata ko ng 18, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin siya magpakailanman. Amen. So ang Diyos po na ating pong kinikilala dito po sa Jesus My Life, siya po ang magliligtas sa darating ng kasamaan sa buhay natin. Amen. Ang kasamaan po sa ating buhay na minsan, kahirapan ng buhay. Amen. Gaya nga po sinasabi ko kanina pa, kawalan, pinansyal, trabaho, negosyo at marami pang iba na minsan na talagang nababalisan marami. Amen. Pero alam ko mga kapatid, kapag ang Diyos ang ating pong pinagkakatiwalaan, darating man ang mga panahon ng bagay na yun, ililigtas po tayo ng Diyos. Amen. Kapag tayo po ay sumusunod, pilit natin masunod ang kalooban ng ating Panginoon, darating ang panahon na gaya ng sinasabi ng Diyos, siya na mismo ang sasama sa iyo sa kaharian ng langit. Siya ang magdadala sa iyo sa kaharian ng langit, ang sabi po ng Biblia. Hindi po tayo natutuwa? Palakpakan natin yung sasabihan. Amen. Kaya dapat pagkatiwalaan ng Diyos. Sa buhay natin, tama, magtrabaho tayo. Magnegosyo. Amen. Gawin po natin yun. Para tayo po ay mayroong maganda sa pang-araw-araw na buhay. Tama mga kapatid. Pero huwag natin kakalimutan. Amen. Ang pinagagawa ng Diyos na higit sa lahat na tayo po ang buhay po natin ay magamit. Amen. Ang ating pong trabaho ay dapat sa Diyos lamang. Amen. Yung kung saan na gusto ng Diyos na nakikita ka lagi na gumagawa sa kanyang ugasan. Amen. Na hindi ka nawawalay sa kanyang paningin. Amen. Upang ang proteksyon, ang kaligtasan na kanyang ipinangangako ay mananatili doon sa mga taong nagtitiwala sa kanya, nagtatapat sa kanya, kumikilala sa kanyang kapangyarihan. Amen po mga kapatid. Alam naman po natin sa buhay na ito, may hirap. Amen. Sasampahan na lang, biglang darating ang problema, pagsubok, masakit sa damdamin. Amen, na para bang ikaw ay parang, sabi nga sa salita namin, sa amin eh, parang pinapulok-pulo ang akong atay. Alam niyo po yung pinapulok-pulo ang atay na parang yung binalamutak ang atay ko, sobrang sakit. Dahil sumisimba naman ako. Amen, sumusunod naman ako sa kalooban ng Diyos, pero bakit nararanasan ko mga problema? Mga pagsubok sa buhay na ito. Hindi na big issue yan mga kapatid. Sapagkat ng mga panahon sa unang Korinto, wala pang mga pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng iba. Bagkos, dumating sa kanila ang mga problema at pagsubok sa kanila muna.
Amen. So dahil dumating sa mga pagsubok sa mga apostol, amen, ng Diyos, sila po ay pinagtagumpay ng ating Panginoon. Amen. Sila muna nakaranas bago dumating sa iyo. Tama po. Bago dumating ang mga problema at pagsubok sa buhay natin, ito na pinauuna na dapat tayo po ay magtiwala sa Diyos sapagkat ang Diyos lamang magpapatagumpay sa ating mga nararanasan sa buhay. Amen. Yan po ang katotohanan sa buhay. Kaya dapat po sa buhay na ito, ano man ang problema, pagsubok natin po nararanasan, kahirapan, minsan walang trabaho, lagi ko po sasabi walang trabaho, is lang kapatid ko. Amen. Sa pagsamba mo, minsan wala kang almusal, is lang kapatid. Amen. Wala kang kinabukasan na may bibili ng pagkain. Tama po. Amen. Gaya na sinasabi po ng Mateo 6:33. Na higit sa lahat, napagsikapan ninyong kayo ay mapagharian ng Diyos. At sa huli, ang sinasabi niya, at ang lahat ng bagay ay bawang idaragdag sa inyo. Sa pag-una mo sa Panginoon, kahit wala ka pang almusal ngayon, at mamaya wala kang sasaingin para sa tanghalian, kapatid ko, taste lang. Dahil mo naman ang Diyos, nakita ng Diyos yan, ibibigay niya ang mga bagay na gusto mo sa pagdating ng panahon. Dahil alam naman natin, sa ating pong pag-una sa Diyos, may kahirapan, tama po. Amen. May kawalan, may mga pagsubok, amen. May mga pag-uusig, pag-insulto, tama po yun. Kailangan matuto po tayo magtiis, magtyaga. Pero hindi dahil na ating pong naririnig ito sa ating kapwa, dahil hindi naman po talaga sila yun. Kundi ang nasa likod niyan, amen na yung kaaway, ang diablo. Kailangan ay matuto rin po tayo magpakumbaba. Tigil tayo. Amen. At pigilan po natin ang ating mga bibig, baka mamaya mamura natin sila. Ayaw ng Diyos yun. Amen. Kailangan makita sa ating buhay na kahit tayo ay mahirap, amen, na kahit tayo ay hindi lubos na mayaman, tama po, kailangan makita sa buhay natin ang pagiging mga Diyos na Kristiyano. Minsan di maiwasan, may naninira eh. Amen. Minsan sasabihin niya si Brother Sally, no? Na ganyan ugali. Si Brother Sally talagang pag nakita ni Sister ni Brother ni Pastor ay sa labas, ganito. Kahit hindi naman totoo. Pero ano yung mga kapatid? Pinagsisikapan ko rin na kahit ako nasa labas, amen, ay nakita ang Diyos sa buhay ko. Amen. Pero hindi maiwasan ni mas nanginira talaga. Meron po talaga. Ito mga kapatid, ang sinasabi kong last verse po tayo. Sinasabi na Apostol Pablo na ang ating pong mga pagpapagal, no? Ang ating pong pagsakripisyo, dapat matutulog ka na lang dahil ang init eh. Mag-i-record ka, no? Pero nandito ka ngayon, makikinig salita ng Diyos. Amen. Ang sabi na Apostol Pablo, dito po sa sinasabi niya sa unang Korinto, sa Kabanata 15, sa talata po ng 58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So, ibig sabihin ni Apostol Pablo na huwag daw po tayong matinag sa mga problema at pagsubok na ating pong nararanasan. Tama po na nararanasan po natin na dapat huwag po tayo matinag. Hindi po sa magiging dahilan upang tayo hindi makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen. So, malinaw na sinasabi niya rito na hindi masasayang ang iyong pagpapagal. Pagdating sa panahon, pagpapalain ka ng ating kakilala. Sabay-sabay po lang sa ating palaging masipag sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, nandito po tayo, kailangan po, bago dumating ulit ang linggo, mayroon po tayong Huwebes na atin pong dapat daluhan ng gabi, alas 7 ng umpisa. Mayroon po tayong prayer and fasting Sabado. Pili po tayong pumunta para sa ilalalago ng ating buhay. At marami pong mga Bible study, pili po tayo sumama. Malinaw po ba mga kapatid? Yan po ay makikita dito na sinasabi ng Apostol Pablo, maging masipag kayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon. Ulit, ito po ang pinaabot ng Diyos. Huwag matakot, huwag kang matakot sapagkat iniligtas kita. Ang Diyos ko may sabi dito. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. At ang lahat ay